Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong kababayan na Lucianahin. Pagbati po mula sa Panginoong Hesukristo. Ikinalulugod ko po at ipinagpapasalamat na ako po ay isa sa napili na magbigay ng maikling mensahe ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng imbitasyon ng aking kumparing classmate na si Mr. Joel Natividad. Salamat po sa kanyang paanyaya at ako po, hindi ko po ito inaasahan. At alam ko po na ako ay ipinakilala na niya. At hindi ko na rin po hahabaan at kilalang-kilala niyo naman po ang aking kumparing Joel. At nais ko pong umpisahan because my time is very limited at sa mga nakikinig po sa true video nito, ako po ay hindi medyo masyadong sanay sa video, ngunit susubukan ko po na simulan ang aking pagbabahagi na maikli na kung paano nag-umpisa ang Christianity. Ang Christianity po, kayo na po ito nagsimula. Ito po ay nagsimula kay Kristo Jesus noong unang siglo na siya ay mangaral na Hudyo at ang pinuno ng relihiyong Kristyanismo. Siya rin ay sentro ng Kristyanismo, ang pinakamalaki sa buong mundo. Nagsimula ito sa mga Hudyo, sa mga Jewish, ang mga sumulat ng Old Testament sa wikang Hebreo at ang salita ng Diyos ay nakarating saan sa mga hintil dito sa bansang Gresya na mga sumulat ng New Testament sa wikang Grego. At ako po ay blessed na blessed dahil nakarating po ako sa Israel. At doon ko po nakita ang footprints o footstep ni Hesukristo at ang kanyang mga alagad. At maging dito po sa Gresya ay narating ko rin po ang mga ibang apostoles na sumulat ng Revelation na na-exile si John doon sa isla ng Patmos. At narating ko rin po ang Philippi kung saan ibinilanggo si Pablo at maging si Pablo po ay nagsalita dito sa Areopagus kung saan ang halos buong Athenians ay nakinig ng salita ng Diyos. At maging tayo mga Pilipino ay naambunahan din ng Kristyanismo nang dumating si Magellan noong 1521 at maging sa iba't ibang bansa ay lumawak ang Kristyanismo. From Jesus, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, sa mga propeta, hanggang sa iba't ibang mga tao at sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Let me say this, I am a Christian. Aalisin ko yung Christ, then without Christ, I am nothing. I-A-N na letra, lagyan ko ng meaning, I am nothing. Kung walang Kristo, ako ay walang kabuluhan. Naniniwala tayo ng Kristyanismo ay lumalago. Kung tayo ay Kristiyano, anong dapat natin gawin? Because Christian means followers of Jesus Christ. Bigyan ko lang po kayo ng ilang puntos na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya na gustong sumunod kay Kristo. Maraming beses sa Biblia na binanggit ang salitang follow me. Sa book of Matthew, sa book of Mark, sa book of Luke. Sa aklat ni Matthew, chapter 4, verse 19, ang sabi po ay ganito, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Ano po ibig sabihin nito? It's God's will to spread the gospel. Kung makikita po natin na walang kakaba-kaba at walang pag-ailangan ang kanyang mga pinili. Iniwan nila, kahit na po sila ay mangingisda, ay iniwan nila ang lambat at immediately sila ay sumunod kay Kristo. When Jesus start doing His ministry, nagsimula siya sa paghahanap ng makakasama niya sa pagbabahagi ng pagkakalat ng mabuting balita o ang magandang balita ng ebanghelyo na ito ay sinimulan ng kanyang mga alagad hanggang sa dumami. At nangyari sa panahon ngayon at sa kasalukuyan pa ay ibinabahagi ang salita ng Diyos. You want to follow Him? Then surrender it all to Him and He knows the best for your good, for my good, and to all of us who wants to follow Him. Some points na gusto kong ibahagi sa inyo, ways to follow Him. Believes in Him. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So believes in Him, ang sabi niya, na siya po ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. At naniniwala tayo na siya ay napako sa krus, namatay, nalibing, at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. At makita po natin dito na sa halip tayo ang ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan ay siya ang umako ng lahat sa halip na ikaw at ako ang ipako. Imagine kung matusok lang tayo ng matitilo sa bagay na gaya ng karayom ay napakasakit. Gaano pa kaya ang malaking pako na itutusok sa iyong palad na napalaki maging sa paa
ay napakasakit at lalagyan ka pa ng corona na matitinik at tutusukin ka pa ng sibat sa iyong dibdib. Yung pang walang kasalanan ang siyang ipinako. Kaya pasalamat tayong mga tao dahil sa halip na tayo ipapako sa ating mga kasalanan, siya nagsakripisyo ng kanyang buhay, siya nagdusa, siya nagpakahirap upang siya dalhin lamang ang lahat ng ating kasalanan doon at upang ipako sa krus. At siya ay mamamatay. At doon, siya ang magiging daan upang tayo ligtas, upang magiging na tayo sasampalataya sa Kanya, at siya ang magiging daan at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo at sumasampalataya din tayo na siya, na matapos siya mamatay, na umakyat doon sa luklukan ng langit, ay muli siyang babalik. At ang dalayan ko po na sana ay sama-sama tayong kukuhain ng ating Panginoon sa Kanyang pangalawang pagdating. Dahil mahal niya ang mga banal at mga sumusunod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Sa Revelation 1:7 ang sabi, "Behold, He is coming with the clouds and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all the tribes of the earth will wail on account of Him, even so, Amen." Ano pong sabi? Darating po siya doon sa alapaap at makikita lahat ng mga mata. Makikita lahat ng mga mata. Yan ang mga sinabi ng ating Diyos. Kaya tayo ay sumasampalataya at naniniwala na siya ay muling babalik, ang kanyang second coming. Pangalawa, accept Him as your Savior. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ayon sa aklat ni Juan 1, talatang 12, ang sabi, "But as many as receive Him or accept Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Why should I accept Him? Dahil siya lamang ang daan para tayo ay maligtas. Dahil alam natin, tayo ay nasa panganib. Kailangan natin na tayo ay masagip. Dahil tayo bilang tao tayo ay makasalanan. Mahina, marupok, madaling magkasala. Kung kaya't we need a Savior to rescue us from danger. Ako, ayaw ko mapunta ng impyerno. Ikaw pa kaya, alam ko, ayaw mo din mapunta ng impyerno. Kaya I have faith na kapag tinanggap ko siya bilang tagapagligtas, matatawag akong anak ng Diyos. At nasasabi sa Juan 14, talatang 6, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Wala pong makakarating doon, kundi sa pamamagitan nino, nadadaan tayo kay Hesukristo. Kaya napakatotohanan po nito. Very clear. Si Jesus po ang nagsabi niyan, at hindi ako. Number 3, admit that you are a sinner. Aminin na ikaw ay isang makasalanan. Sa 1 John 1:9, ang sabi po rito, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness." Maliwanag po ang sinabi, kung, no? Sinabi po doon, kung ipapahayag. If we say na hindi tayo nagkakasala, niloloko natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Magiging Pinocchio tayo. Sapagkat si Pinocchio, remember this movie, kapag siya ay nagsisinungaling o nagkakasala, humahaba ang kanyang ilong. Napakaganda pong movie ito dahil doon ito ay patunay na pinapahiwatig na ang tao kapag nagkakasala ay merong parusa, no? Pinaparusahan. At katulad ni Pinocchio, kapag siya nagsisinungaling, humahaba ang kanyang ilong. Kapag ako ay nagsisinungaling, hahaba ang aking ilong. Kapag ikaw ay nagsinungaling at nagkasala, hahaba rin ilong. At kapag tayo nagkasalong, pwede na tayong magka-ispadahan. Kaya, buti na lang hindi ito ipinataw. Pero maganda rin kung siguro ipapataw dahil mas marami ang hindi gagawa ng kasamaan at malalayo tayo sa kasalanan. Sapagkat alam po natin na lahat ng tao ay nagkasala. Sino po nagsabi niyan? Ayon po sa Roma 3:23, "For all," anong sabi? "For all, lahat have sinned and come short of the glory of God." Napakaliwanag po yan. With this verse, no one is exempted. Napakaliwanag po sa lahat. Dahil kay Satanas na dyablo, na ugat ng kasalanan, ugat ng kasamaan, ugat ng kasinungalingan, at ugat ng panlililang, kaya ang tao ay nadamay upang dumanas ng kahirapan, magdusa, at nagkaroon ng kamatayan, at ito ay nagkaroon pa rin ng paghuhukom ayon sa ginawa ng bawat taong nilalang. Remember in the Garden of Eden, nagsimula ang kasalanan kay Eva at kay Adan, kaya ang tao ay napalayo sa Diyos. Well, para makapiling ulit natin ng Diyos, tayo ay humingi ng kapatawaran at aminin na tayo ay makasalanan. Number 4, repent
and be baptized. Magsisi at magpabautismo. Ayon po sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 2, verse 38. Sabi ni Peter, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one. Sabi to, every one of you in the name of Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po ang dapat natin gawin, ang magsisi sa ating mga kasalanan at magpabautismo upang tayo maging isang ganap na sumusunod kay Kristo. Malinis ang ating mga kasalanan, kaya nga sa baptism, inilulubog sa tubig. Sa ibang mga churches, inilulubog po yung mga pag nagpapabautismo, inilulubog po yung mga tao sa pagbabautismo. Inilulubog siya, inililibing yung kanyang mga kalikuan, yung kanyang mga kasalanan, yung mga lahat yung nagawa na hindi ka nais-nais sa Panginoon Diyos, upang kung siya iaahon na tubig, siya ay magiging bago na. Kaya napakaganda po sa mga baptism pagka pinapakita roon na ito ay paglinis ng iyong kasalanan. Pinagsisihan natin ang ating mga kasamahan na di ka nais-nais sa paningin ng Diyos. Remember, kahit si Jesus ay nagpabautismo dahil nagpabautismo din, kahit siya ay hindi nagkasala. Kaya makatotohanan sa ating lahat na si Kristo Jesus mismo ay pinakita din niya na siya ay nabautismuhan upang sa sino mang gustong sumunod sa Kanya ay malaman natin ang mismong nagpasimula ng Kristyanismo ay nagpabautismo din. Parang grupo po yan. Nag-uumpisa sa leader, then the followers, and then sa mga miyembro. Number 5, keep His commandments. Sundin mo ang kanyang mga utos. I love this verse very, very much. John 14:15, if you love me, kung minamahal mo sa ang ating Panginoon Jesus, keep my commandments. Kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Ito ang pinagbibili ng ating Diyos, na tuparin natin ang kanyang mga utos, sapagkat kung mahal natin siya at nagawa natin ang kanyang mga utos, tayo ay makakaiwas sa mga kasalanan. Sa ibang simbahan, makikita po natin meron doon na 2 tapyas na nandoon ang 10 utos. Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa parliament, sa school, sa ibang mga building, meron nakasulat. At ang pinaka-importante ay sa iyong puso at sa iyong puso at sa aking puso at sa ating kaisipan. Sapagkat ito ang magbibigay salamin sa ating pang-araw-araw upang tayo ay malayo sa kasalanan. At kung magagawa natin to, sinasabi natin dito na we are obedience is the proof that we love God. Ako po ay natutuwa sa ibang mga magulang at sa ibang mga teacher na nagtuturo sa murang edad pa lang sa mga bata ay natuturuan sila patungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat lumalaki sila na may takot, nagiging masunurin, magalang, palasimba, at una sa lahat ay nananalaman nila na may Diyos. Kaya kapag ang bata ay hindi tinuturuan na magsimba o dalhin sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos, ay mas malaki ang tsansa na mas madali sila makagawa ng krimen dahil sila ay napapalayo sa Diyos. Kaya dapat challenge sa mga magulang, umpisahan natin sa tirahan at samahan natin sila na magsimba upang malaman nila sa murang kaisipan hanggang sa paglaki ay malaman nila ang tama at mali. Marahil, merong iba't ibang paniniwala ang bawat tao at ito naman ay malaya tayong pumili. Hindi tayong nilikha ng Diyos na mga robot. Dahil si Satanas ay magreklamo. Kasabihin niya, ay ginawa mo pala ng tao dahil robot, pwede lang siya sumunod. Kung atong sabihin, sunod. No. Ginawa po tayo ng nilikha upang tayo ay pumili at tayo ay magiging malaya. At alam po natin, nabibigyan natin ng kalihatan ng ating sarili, ngunit dapat tayong maging maingat sa pagpili sa iyong ikabubuti, sa aking ikabubuti, sa ikabubuti ng lahat. I'm telling you, we are not perfect. No one is perfect but only Jesus. Pero we need to do something na huwag tayong magkakasala o maliligaw. Nais ko pong iwan ito sa inyo. Mahalagang palala. To be followers of Jesus Christ, some ways to follow Jesus, believes in Him, accept Him as your Savior, admit that you are a sinner, repent and be baptized, keep His commandments. Bakit dapat natin maging followers ni Jesucristo? Dahil ayaw natin tayo mapunta sa impyerno. Remember this, the target of Satan is to those who follow Jesus. Ulitin ko po, ang target ni Satanas ay yung mga mabuting Kristiyano na sumusunod kay Kristo Jesus. Kaya if I were you, be strong, keep your faith on Him, read the Bible, pray every day, and listen to the Word of God until He comes. Napakadaling sabihin, I am a Christian. Pero sana di lang sa salita, kundi gawin natin upang matanggap mo at ako na ang bahay na inihanda sa kalangitan, na ang gantimpala at buhay na walang hanggan. Naway ang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos ang sumayinyong lahat na mga minamahal kong kababayan na lusyanahin. Mabuhay po tayong lahat na lusyanahin. Ito po aking dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.